Ito si Nai, isang kawawang binata na hirap sa buhay. Nagising siya at natagpuan ang sarili niya sa isang kakaibang lugar, at ang matalik niyang kaibigan na si Kuroko ay wala sa tabi niya. Sa lugar ding iyon ay may isang kakaiba at kaina-hinalang babae, na tinanong ang ating bida tungkol sa suot niyang pulseres. Ipinaliwanag naman niya na ang pulseres na iyon ay pagmamayari ng kaibigan niyang si Kuroko. Habang nag-uusap sila, ay bigla na lang nagkaroon ng pagsabog sa lugar. Agad na pumunta ang babae upang tingnan kung ano ang nangyayari. Samantala, ay sinubukan ni Nai na tumakas noon, pero nakatali siya kaya hindi siya makagalaw. Sa mismong sandaling iyon, ay dumating ang magnanakaw na tinatawag na si Reki. Nang makita siya ng ating bida, ay agad niya itong pinakiusapan na palabesan siya roon. Noong una ay tumanggi ang magnanakaw, pero nang makita niya ang pulseres na suot ng bida, ay sinabi niyang mukha itong napakamahal kaya pumayag siyang tulungan itong makatakas. Sa oras na iyon, ay bumalik ang parehong babae at sinabi, "Saan kayo pupunta?" Nang makita niya si Reki, ay agad niya itong nakilala bilang isang magnanakaw. Kaagad namang inilabas ni Reki ang kanyang baril at itinapat iyon sa babae, pero pinagtawanan lamang siya nito at bigla na lang siyang nag-transform sa isang nakakatakot na halimaw. Sinabi agad ni Reki kay Nai, "Tumakbo ka na bilis." Mabilis silang tumakbo at nagtago, at hinabol naman sila ng katulong ng babae at paulit-ulit silang pinaputukan. Pero sa sandaling iyon, ay dumating ang babae mula sa likuran ng kanyang tauhan at sinabi, "Mauubusan na ng enerhiya ang katawan ko, kailangan kong kumain." At pagkatapos noon, ay sinunggaban niya ang lalaki at nilamon ito. Diyos ko po, totoong halimaw talaga iyon walang duda. Nang makita ni Nai ang eksenang iyon, ay sobra siyang natakot. Mas lalo pa siyang natakot nang lumapit ang babae sa kanila upang kainin din sila. Noon, ay tumayo si Riki at ginamit ang lahat ng lakas niya upang gibain ang gusali sa ibabaw ng halimaw na babae. Nang makita niya ang takot sa mukha ng ating bida, ay naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, kaya nagpasya siyang tulungan si Nai. Isinama niya ito at magkasama silang tumakas. Pagkatapos noon, ay dumating ang isang taong nagngangalang Hirato. Nalaman natin na siya pala ang leader ng grupong circus, at malalaman pa natin ang kwento ng grupong iyon mamaya. Nang makita siya ng halimaw na babae, ay labis itong kinabahan. Hindi naman nagsayang ng oras si Hirato dahil sa loob lamang ng isang segundo ay natapos niya agad ito. Pagkatapos noon, ay may tumawag sa kanya at nalaman niyang may isang napakahalagang tao ang nakidnap. Sinabi ni Hirato sa kausap niya sa telepono, "Papunta na roon ang security forces natin, ililigtas nila siya kaya huwag kang mag-alala." Samantala, sa ibang lugar naman, partikular sa loob ng tren, ay nakita natin na talagang may mga kidnapper na dumukot sa isang mataas na opisyal ng bansa. Naghihintay sila ng taong magliligtas sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay patuloy pa ring tumatakas ang ating mga bida. Nang makita ni Riki na puno ng security forces ang paligid, ay sinabi niya kay Nai na kailangan nating makalabas sa syudad na ito kahit anong mangyari. Nag-isip siya kung paano sila makakatakas. Sa mga sandaling iyon, ay narinig niya ang tunog ng tren, kaya isinama niya si Nai at pumunta sila sa ibabaw ng tulay. Sinabi ni Riki kay Nai, "Kapag dumating na ang tren, ay tatalon tayo." Nagulat si Nai at sinabi, "Tatalon." Halatang hindi siya makapaniwala sa plano, pero wala na siyang magagawa dahil inilagay na siya ni Riki sa sitwasyong wala ng atrasan. At sa huli, ay isinagawa nga nilang dalawa ang plano at matagumpay silang nakapasok sa tren. Pagkatapos noon, ay nagpasalamat si Nai kay Riki sa pagtulong sa kanya. Tinanong naman siya ni Riki kung bakit ba siya kinidnap. Kaya sinabi ni Nai, "Namumuhay ako kasama ang kaibigan kong si Kuroko. Isang araw, ay bigla na lang siyang nawala. Hinanap ko siya ng hinanap hanggang sa makarating ako sa isang dagat na kulay pula, at puro dugo ang nasa paligid. Doon ko nakita ang pulseres na ito, kaya naisip kong siguradong kay Kuroko ito, kaya agad ko itong kinuha." Nagtaka si Riki sa narinig niya at napansin niyang kakaibang tao talaga si Nai, kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari, baka sakaling makahanap siya ng sagot. Samantala, si Nai naman ay tulalang nakatingin habang iniisip kung paano niya mahahanap ang kanyang kaibigan. Pero bigla siyang nakarinig ng isang tunog, tumingin siya sa kaliwat kanan at tinanong si Riki kung may narinig din ba ito. Sinabi ni Riki, "Wala akong narinig kaibigan." Pero maya-maya, ay bumalik ulit ang tunog. Kaya sinabi ni Riki, "Titingnan ko kung ano iyon, huwag kang gagalaw dito." Sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Hirato. Agad namang inilabas ni Riki ang kanyang baril, pero hindi siya binigyan ni Hirato ng pagkakataong kumilos dahil agad niya itong sinugod. Nang marinig naman ng mga kidnapper sa tren ang ingay, ay pumunta sila upang tingnan kung ano ang nangyayari.
Sinabi ni Hirato kay Ricky, akala ko miyembro ka ng grupo ng mga kidnapper, kaya kita inatake. Nay na si Ricky sa sinabi niya, pero biglang pinagbabaril sila ng mga kidnapper. Gayunpaman, may kakaibang kapangyarihan si Hirato na pumihil sa mga bala upang hindi sila tamaan. Pagkatapos noon, ay dumating si Moko, ang kasama ni Hirato, at sa isang atake lamang ay pinatay niya ang lahat ng miyembro ng grupo. Sa gitna ng lahat ng iyon, ay nakatayo lamang si Nai habang pinapanood ang nangyayari, halatang gulat na gulat siya. Nang marinig niya muli ang parehong tunog, ay agad niya itong hinabol. Samantala, sina Hirato at Moko naman ay nakarating na sa bagon kung saan nakakulong ang lalaking kinidnap, at agad nila itong sinubukang iligtas, pero bigla silang hinuli ng mga tauhan at itinali. Sinabi ni Moko kay Haruto, bakit hindi mo ginamit ang kapangyarihan mo para matapos agad sila? Sumagot naman siya, alam mo namang hindi natin ginagamit ang kapangyarihan natin laban sa mabubuting tao, at mukhang ordinaryong tao lang naman sila. Pagkatapos noon, ay nakita natin ang mga kidnapper na kinakausap ang lalaking dinukot nila, at doon natin nalaman na dati pala silang empleyado nito. Tinanggal sila ng direktor sa trabaho kaya kinidnap nila ito upang maghiganti. Sinabi ng direktor, nalulugi ang kumpanya kaya kailangan kong magbawas ng mga empleyado. Mas lalo namang nagalit ang mga ito, pero sa mismong sandaling iyon, ay dumating ang ating mga bida. Nang makita sila ng mga kidnapper, ay agad silang pinagbabaril. Doon na kumilos si Haruto at mabilis na sinugod ang mga taong iyon. Samantala, ay tumulong naman si Moko sa direktor at sa kanyang sekretarya. Pagkatapos, ay sinabi ng leader ng grupo kay Haruto na may bomba ang tren na ito. Kapag may nagtangkang pigilan ng tren, ay sabay-sabay sisubog ang lahat ng bomba. Habang nagsasalita sila, kalahati ng tren ay biglang sumabog. At ang mas nakakagulat pa, ay naramdaman iyon ni Nai bago pa man mangyari ang pagsabog. Noon na naintindihan ni Ricky na mayroon ding kakaibang kapangyarihan si Nai. Muli na namang narinig ng ating bida ang parehong tunog, kaya sinundan niya ito hanggang makarating siya sa isang partikular na bagon sa tren. At doon natin nalaman na ang tunog na iyon ay mula pala sa control device ng mga pampasabog na nakakabit sa lahat ng bagon. Nang makita iyon ni Ricky at Haruto, ay nagulat sila at nagsimulang mag-isip kung paano nila maihihiwalay ang bagon na iyon sa iba. Sinabi ni Ricky, wala nang ibang paraan kundi paghiwalayin natin ang bagon na ito sa natitirang bahagi ng tren. Kaya sinabi ni Haruto, ako na ang bahala rito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at matagumpay niyang nahiwalay ang bahaging iyon. At ilang segundo lang matapos iyon, ay sumabog ang naturang bahagi ng tren. Dahil doon, ay naging ligtas ang ating mga bida. Kinabukasan ng umaga, ay nakita natin sina Ricky at Nai na bumababa mula sa tren. Nagpasalamat si Nai kay Ricky at sinabi, 2 beses mo nang iniligtas ang buhay ko. Sa kabilang banda naman, ay bumababa rin sina Haruto at Moko mula sa tren. Tinanong ni Moko si Haruto kung napansin ba niya ang pulse heiress na nasa kamay ni Nai. Hindi mahalaga ang klase ng pulse heiress, kaibigan, ang mahalaga ay sumagot si Haruto ng oo, pero ipagpapaliban muna natin ang usaping iyon hanggang sa hamupa ang lahat. At mukhang may mahalaga siyang nalalaman. Pagkatapos noon, ay nilapitan ni Haruto ang direktor ng kumpanya at sinabi, pwede ba akong makahingi ng 1 minuto ng oras mo? Pero tumanggi ang direktor at sinabi nilang hinihintay na siya ng kanyang doktor kaya kailangan na niyang umalis agad. At tunay nga, umalis siya sa lugar at nakipagkita sa kanyang doktor. Sinabi ng doktor sa kanya, naayos ko na ang lahat tungkol sa insidente sa Cross Una at nalaman natin na iyon din pala ang parehong insidenteng tinakasan ng ating mga bida noong una. Kaya sinabi ng direktor, noong kinidnap ako ay may nakita akong batang lalaki na may kakaibang kapangyarihan. Gusto kong hanapin mo ang batang iyon dahil mukhang interesado rin si Haruto sa kanya. Bumalik naman tayo sa ating mga bida, at nakita natin silang nagpapahinga sa isang bakanteng lugar. Sinabi ni Ricky kay Nai, mukhang gutom ka. Hahanapan kita ng makakain, huwag kang gagalaw dito hanggang sa makabalik ako. Habang wala si Ricky, ay napaisip si Nai kung ano ang gagawin niya at paano siya makakauwi. Hanggang sa nakatulog siya at napanaginipan si Kuroko na tinatawag ang pangalan niya. Pero nagising siya mula sa panaginip at napansing hindi pa rin bumabalik si Ricky, kaya nagpa siya siyang mamasyal sa syudad. May ginaganap na pagdiriwang kaya napakaraming tao sa paligid. Naupo siya sa gilid hanggang sa may lumapit na batang babae at binigyan siya ng prutas. Nakipagkwentuhan ito sa kanya at sinabing may palabas ng circo ngayon kaya matao ang lugar. Tinanong naman siya ni Nai kung may isang taong nagngangalang Kuroko sa circo, pero sinabi ng bata na hindi niya alam. Pagkatapos noon, ay iniwan siya nito nang tawagin na siya ng kanyang ina.
Nagpatuloy ulit sa paglalakad si Nai, pero napansin nating may isang taong nagmamasid sa kanya. At nalaman natin na tauhan pala iyon ng direktor ng kumpanya. Samantala, ay bumalik na si Ricky sa lugar kung saan niya iniwan si Nai, pero nang hindi niya ito makita roon ay labis siyang nenas dahil hindi nito sinunod ang billing niya. Kaya agad siyang lumabas upang hanapin ito. Samantala, si Nai naman ay walang kaalam-alam at naglalakad lang sa gitna ng maraming tao nang hindi alam kung saan siya pupunta. Bigla namang sinubukan siyang dukutin ng lalaking sumusunod sa kanya, pero nakita iyon ni Nai kaya agad siyang tumakbo. Sa oras ding iyon, ay hinahanap pa rin siya ni Ricky at nakita niyang tumatakbo si Nai kaya agad niya itong hinabol upang iligtas. Nagawa nilang dalawa na magtago sa isang bakanteng eskinita. Inis na inis si Ricky kay Nai dahil sa ginawa nito, kaya agad niya itong isinama at umalis sila roon. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula na ang palabas ng circo. May isang miyembro ng circo na tumawag kay Haruto at sinabi, may sumuntok sa akin habang naglalaro ako kasama ng mga bata. At dito natin nalaman na ang mga miyembro ng circo na nag-e-entertain sa mga bata ay sila ring grupo ng circus na nag-iimbestiga. Oo kaibigan, ang grupong circus ay mga taong nakasuot ng damit na parang mga performer sa circo, pero napakadelikado nila at trabaho nilang magsagawa ng imbestigasyon at mga kahalintulad na misyon. Sinabi naman ni Haruto sa lalaki, mag-focus ka sa trabaho mo. Bantayan mo ang sitwasyon dyan at i-report mo sa akin ang lahat. Samantala, habang naglalakad ang ating mga bida, ay tinanong ni Nai si Ricky kung posible bang makita niya ang kanyang kaibigan sa circo. Sumagot naman si Ricky, sa tingin ko hindi mo siya makikita roon. Pero sa kalagitnaan ng usapan nila, ay biglang lumitaw ang mga tauhan ng direktor ng kumpanya at inatake si Ricky. Pagkatapos noon, ay sinubukan nilang kidnapin si Nai, pero ayaw iwan ni Nai si Ricky. Sa mismong sandaling iyon, ay lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Haruto na ang pangalan ay Yugi. Agad siyang bumaba upang labanan ang mga lalaking iyon, pero nang malaman nilang miyembro siya ng circus ay natakot sila at kusang tumakas. Pagkatapos noon, ay nilapitan ni Yugi ang ating mga bida at sinabi, may utos akong isama kayo. Nagtaka si Ricky kung bakit sila hinahanap ng circus, lalo pa siyang nagulat nang biglang lumitaw ang isang napakalaking eroplano, at nalaman nating iyon pala ang sasakyan ng circus. Sinabi ni Yugi, tara na, at isinama niya sila. Pagpasok nila sa sasakyan, ay dinala sila kay Haruto. Sinabi ni Haruto, hayaan ninyong ipakilala ko ulit ang sarili ko. At ipinakilala niyang siya ang kapitan ng ikalawang barko ng National Defense Organization na circus. Ang organisasyong iyon ay responsable sa paghuli ng mga kriminal na hindi kayang hulihin ng ordinaryong pulisya. Tinanong naman nila si Haruto kung naroon ba si Kuroko, at ipinakita ni Nai ang pulse arrest. Sinabi ni Haruto na walang miyembro sa organisasyon nila na may pangalang Karaoke. Pagkatapos ay sinabi niyang ang pulse arrest na hawak ni Nai ay dating ginagamit ng circus, pero luma na ang disenyo nito at matagal na nila iyong hindi ginagamit. Sinabi rin niya kay Nai na kapag tinulungan mo kami, ay matutulungan ka rin naming mahanap ang kaibigan mo. Kaya mabilis na pumayag si Nai. Pagkatapos noon, ay tinanong ni Haruto si Ricky kung kilala niya ang isang babaeng nagngangalang Minnie, dahil natagpuan itong patay sa kanyang bahay kasama ang mga bombang hindi sumabog. Sinabi ni Haruto, kailangan kitang pagdudahan dahil kahanga-hanga ang kakayahan mong pigilan ang mga bomba sa tren, iniisip kong ginawa mo iyon para manako ang pera niya dahil mayaman siya. At dito natin nalaman na si Minnie pala ang parehong halimaw na babaeng humahabol sa ating mga bida noon. Kaya sinabi ni Ricky, kung hindi ko siya nilabanan, ay pinatay niya sana kami. Sumagot naman si Haruto, hindi iyon ang problema. Ang problema ay kapag napunta sa inyo ang dugo niya, ay maaari rin kayong maging mga halimaw tulad niya. Kaya kailangan namin kayong suriin upang masigurong ayos pa kayo. Lumipat naman ang eksena sa ibang lugar at nakita natin ang direktor ng kumpanya na kinakausap ang kanyang mga tauhan. Nalaman niyang nabigo sila sa misyon, kaya inutusan niya silang pumunta sa lungsod ng Goffen dahil may mga taong tutulong sa kanila roon upang madukot si Nai. Samantala, si Haruto naman ay nagpupulong kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi kina Moko at Yugi, pupunta ako sa Goffen upang tingnan kung ano ang nangyayari roon. Iiwan ko sa inyo sina Ricky at Nai, kaya gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Pagkatapos noon, ay pumunta sina Yugi at Moko sa silid ng ating mga bida. Naina si Yugi nang makitang gustong umalis ni Ricky, kaya sinabi niya, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Pagkatapos ay sinubukan niyang maghanap ng paraan upang mapanatili silang abala kaya sinabi niya, ano sa tingin ninyo, maglaro tayo. At tunay nga, nagsimula silang maglaro ng tagwan. Bawat isa ay nagtago sa magkakaibang lugar. Si Nai naman ay sineryoso talaga ang
Laro at sinabi, kailangan kong magtago sa lugar na hindi ako mahahanap ni Newman, kaya naghanap siya ng mapagtataguan sa loob ng sasakyan. Pero bigla na lang siyang nahulog palabas ng barko at labis siyang natakot nang makita niya sa harapan niya ang isang nakakatakot na halimaw. At dito natin nalaman na ang mga halimaw na iyon ay tinatawag na Varuga, mga nilalang na nag-aanyong tao upang akitin at kainin ang mga tao. Sobrang natakot si Nay at hindi siya makagalaw dahil sa matinding sindak. Malapit na siyang patayin ng halimaw, pero sa huling sandali ay dumating si Yugi at agad nitong inatake ang halimaw. Dumating din si Moko upang tumulong. Habang nakikipaglaban sila sa halimaw, ay tumawag si Haruto kay Yugi at sinabi, pagdating ko sa Gofen ay nakita kong karamihan sa mga tao rito ay patay na. Ibig sabihin, ay napakalapit na ng mga halimaw sa atin. Sumagot si Yugi, ngayon mo lang sinabi iyan. At nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw na biglang nagsulputan. Samantala, si Nay ay nakatayo lamang at gulat na gulat sa mga nangyayari. Nang may isang halimaw na sumugod sa kanya, ay mabilis siyang hinayla ni Ricky palayo. Sinabi naman ni Moko kay Nay na tumakas, pero sumagot siya na hindi ko kayo iiwan. At kumuha pa talaga siya ng armas upang lumaban kasama nila. Diyos ko Nay, iyan talaga ang gagamitin mo panlaban. Pero maya-maya, ay dumating ang isa sa mga miyembro ng circus at agad siyang dinala pabalik sa barko. At nang mawala si Nay, ay umalis din ang lahat ng halimaw. Ibig sabihin, si Nay talaga ang habol nila. Pagkatapos noon, ay bumalik si Haruto at ikinwento naman ni Moko sa kanya ang lahat ng nangyari. Habang magkakasama sila, ay biglang nakaramdam si Nay ng matinding sakit sa ulo. At doon, ay nakita niya si Kuroko na nakatayo kasama ang isang babae habang kinakausap siya, pero hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Siyempre, nagulat ang lahat sa nangyari kaya agad nilang dinala si Nay sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, ay nakaupo si Ricky habang naghihintay ng balita. Lumapit si Moko at sinabi, halika pasok tayo at tingnan natin siya. Nang pumasok sila, ay sinabi ng doktor na ayos lang si Nay, pero wala pa siyang malay, maya-maya lang ay maday gising na rin siya. Nalulungkot si Moko dahil responsibilidad niya si Nay at pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ito. Pagkatapos lumabas ng lahat sa silid, si Ricky na lang ang naiwan sa tabi ni Nay. Samantala, ay nananaginip pa rin si Nay tungkol kay Kuroko. Sinabi ni Kuroko sa kanya, kailangan mong lumayo kay Ricky dahil siya ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Sa sandaling iyon, ay biglang nagising si Nay habang nanginginig sa takot. Nagulat si Ricky at agad siyang tinanong kung ayos lang ba siya, pero paulit-ulit lang iniisip ni Nay ang sinabi ni Kuroko. Pagkatapos noon, ay sinabi niya kay Ricky, umalis ka rito hindi kita kailangan. Nagalit si Ricky sa sinabi niya kaya iniwan niya ito at umalis. Naiwan namang umiiyak si Nay, pero hindi iyon pinansin ni Ricky. Galit siyang pumunta kay Yugi at sinabi rito na ipaalam sa doktor na gising na si Nay. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Nagtaka si Yugi sa nangyari kaya pinuntahan niya si Nay at nadatnan niya itong umiiyak. Sinubukan niya itong pakalmayan kahit hindi niya talaga alam ang nangyayari. Samantala, ang doktor naman ay kausap si Haruto at sinabi, napansin ko sa mga pagsusuri kay Nay na hindi siya tao, isa siyang hayop, o mas tamang sabihing isang bihirang nilalang. Nagulat si Haruto at natawa pa siya sa sinabi ng doktor. Pero sinabi ng doktor na iyon ang totoo. Pagkatapos noon, ay tinipon niya ang buong grupo ng circus kasama si Ricky at ipinaliwanag ang nakita niya sa mga pagsusuri. Nagpakita siya ng larawan ng isang maliit na hayop at sinabi, isa itong pambihirang nilalang na naninirahan sa kagubatan ng Naiji, at kilala ito sa cute nitong itsura. Nang marinig iyon ni Ricky, ay labis siyang nagulat at napaisip na sa buong panahong iyon ay isang nilalang pala ang kasama niya. Pakiramdam pa niya ay napakabobo niya dahil nagalit siya sa isang nilalang. Pero para malinawan ka, ay hindi naman talaga hayop si Nay. Isa lang siyang pambihirang uri ng halimaw na eksaktong kamukha ng tao. Pagkatapos noon, ay nagsimula silang magsiyasat tungkol kay Nay at sa lugar kung saan ito naninirahan. Tinanong ni Yugi si Haruto kung hahayaan pa rin ba nilang manatili ang Pulse Heiress kay Nay. Sumagot naman si Haruto, gusto kong makita kung paano tutugan si Nay sa Pulse Heiress. Sinabi naman ni Yugi, may pakiramdam akong mabuting tao si Nay. Pero iwan muna natin iyan at bumalik tayo sa ating bida. Sa oras na iyon, ay kasama ni Ricky si Nay habang ibinabalik siya sa silid. Tinanong niya ito, bakit mo sinabi na nakakatakot ako at hindi mo ako kailangan? Kaya ipinaliwanag ni Nay ang nangyari sa kanya at sinabi niyang babala iyon mula kay Karaoke, kaya nagpa siya siyang lumayo kay Ricky. Nagtaka naman si Ricky at napaisip kung paano nagawang makipag-ugnayan ni Karaoke kay Nay sa pamamagitan ng panaginip.
Sinabi niya, siguradong may malaking sikreto si Kuroko. Pagkatapos noon, ay humingi siya ng tawad kay Nai dahil mali ang pagkaintindi niya rito at sinabi niyang hindi niya ito kinamumuhian at wala siyang balak na iwan ito. Kinabukasan, ay nagtipon ang ating mga bida kasama ang grupo ng circus. Sinabi ni Haruto, nahanap namin ang lugar kung saan dating nakatira si Nai. Napagdesisyonan naming isama siya roon upang siyasatin ang lugar. Baka sakaling may maalala siya tungkol sa kanyang buhay at makakuha tayo ng mahalagang impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin ang sasakyan nilang papunta sa kagubatan ng Naiji kung saan dating nakatira si Nai. Habang nasa biyahe, nagsagawa ang doktor ng pagsusuri kay Ricky upang matiyak na maayos siya at maaari siyang sumama sa kagubatan. Nang matapos ang doktor, tinanong niya kung nasaan si Yugi. Hindi niya alam na nakatayo pala si Yugi sa labas at palihim na nakikinig. Takot kasi itong pumasok dahil baka suntukin na naman siya ng doktor gaya ng dati. Pero bigla siyang nagulat nang makita ang assistant ng doktor na si Kari na nakatayo sa likuran niya at nagtatanong, ano ang ginagawa mo? Dahil doon, natakot si Yugi at mabilis na umalis. Samantala, magkakasama naman ang ating mga bida. Nang tumingin si Nai sa bintana, nakita niya ang kagubatan at sinabi, iyan ang lugar kung saan ako nakatira. Tinanong naman ni Ricky kung saan talaga siya namuhay noon, kaya sinabi ni Nai na nakatira siya sa isang napakapangit na lugar na puno ng basura at masasamang bagay. Kaya kapag kasama ni Ricky si Nai, pakiramdam niya ay hindi bagay doon si Nai. Samantala, si Haruto naman ay may pagpupulong kasama ang grupo ng circus habang pinag-uusapan nila ang resulta ng pagsusuri kay Nai. Sinabi ni Dr. Kari na ang mga selula sa katawan ni Nai ay kahawig ng sa mga halimaw na Farfarga. Diyos ko, pero mas mataas ang antas ng katawan ni Nai kaysa sa kanila dahil kaya nitong makibagay at mamuhay kasama ng mga tao. At ang taong gumawa kay Nai ay isang tunay na henyo. Hindi ko ibig sabihin na siya mismo ang lumikha kay Nai, kundi ang nagsagawa ng eksperimento rito at nagbago sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ng leader, bilasan mo at sabihin mo na ang iba pang detalye. Pero tumanggi si Kari at sinabing kapag mas marami pa siyang ipinaliwanag ay baka mawalan sila ng mahahalagang impormasyon tungkol kay Nai. Kinabukasan, nakita natin si Nai na sobrang excited na makabalik sa kanyang tahanan. At dito natin nalaman na kakaiba pala ang kagubatan ng Naiji. Puno ito ng makukulay na parang bahaghari at may misteryosong alon na nakaapekto sa visual nerves ng tao. Dahil sa mga alon na iyon, hindi gumagana ang mga cellphone at computer. Kaya lahat ng impormasyong makukuha nila ay kailangan nilang pagbasehan sa sarili nilang paningin at pandinig lamang. Noon na naintindihan ni Ricky kung bakit sobrang sensitibo ni Nai sa mga tunog. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang ating mga bida sa kagubatan ng Naiji at nagsimula silang maglibot. Namangha sila sa kagandahan nito, pero napansin nila ang isang nasunog na bahay. Inutusan ni Kari ang mga assistant na suriin ang bahay na iyon, at doon natin nalaman na iyon pala ang bahay ni Nai. Siyempre, nalungkot si Nai nang makita ang kalagayan ng bahay niya. Kaya lumapit si Ricky at sinabi, may isa ka pang lugar na pinupuntahan kasama si Karaoke, tama ba? Sumagot si Nai na mayroon nga, kaya isinama niya sila roon. At doon natin nalaman na isa pala itong kuweba. Papasok na sana sila nang biglang umatake ang grupo ng mga halimaw. Agad namang hinarang ni Yugi ang pag-atake gamit ang buong lakas niya. Sa sandaling iyon, may nakita si Nai na isang maliit na nilalang na takot at gustong tumakas, kaya agad niya itong tinulungan ng hindi iniintindi ang halimaw na paparating sa kanya. Kaya mabilis na sumugod si Ricky upang harangin ang pag-atake ng halimaw pero bigla siyang dinagit nito at tumakas. Natulala ang lahat at hindi alam ang gagawin. Pero iniwan sila ni Yugi at mabilis na hinabol ang mga halimaw upang iligtas si Ricky. Nang makarating siya roon at makita niyang napapalibutan si Ricky ng mga halimaw, natakot din siya at hindi malaman kung paano siya tutulungan. Pero biglang dumating ang isang babae at iniligtas si Ricky. At dito natin nalaman na miyembro rin pala siya ng circus. At ang pangalan niya ay Eva. Pagkatapos noon, sinuntok ni Eva si Yugi dahil hindi nito natulungan si Ricky at sinabi, hindi ka dapat kasama sa grupong ito. Pero hindi pinansin ni Yugi ang sinabi niya at agad niyang pinuntahan si Ricky upang tiyaking ayos lang ito habang humihingi ng tawad sa nangyari. Samantala, si Ricky naman ay nananatiling gulat na gulat sa lahat ng nasasaksihan niya. Samantala, si Nai naman ay nakaupo at iniisip ang nangyari kay Ricky. Nakaramdam siya ng matinding guilt dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit nangyari iyon kay Ricky. Pero nang makita niyang bumalik sina Yugi kasama si Eva at pati si Ricky, ay agad siyang humingi ng tawad kay Ricky dahil muntik na itong mamatay dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos. Pero normal lang ang naging kilos ni Ricky, na parang walang nangyari.
Pagkatapos noon, ay pumasok ang ating mga bida sa kuweba. Nang makita ni Nay ang loob nito, ay naalala niya ang mga alaala niya kasama si Karaoke. Samantala, sina Kari at Yugi naman ay nagsimulang maghanap ng anumang impormasyong makakatulong sa kanila. Lumipat naman ang eksena sa ibang lugar at nakita natin si Kuroko na nakahiga sa kama at mukhang sugatan. Pagkatapos noon, ay pumasok ang isa sa mga katulong at sinabi rito na kailangan na niyang maghanda, kaya agad namang tumayo si Kuroko upang magbihis. Sa kabilang banda naman, ay nakita natin ang apo ng direktor ng kumpanya na si Soka habang kausap ang doktor ng kanyang lolo. Sinabi niya rito, paano ka nagkamali sa plano? Ipinaliwanag naman ng doktor na hindi madaling kalabanan ang grupong circus. Lalo namang nagalit si Soka at sinabi, dapat si Ricky ang dinukot mo. Interesado si Kuroko sa kanya, sigurado akong kapag dinala ko si Ricky kay Kuroko, ay mas magugustuhan niya kami at mas papansinin niya ako. Sumagot naman ang doktor, hindi mo na kailangan iyon, interesado naman na siya sa iyo. Pero halatang sakam si Soka at gusto niyang mapasakaniya lamang si Kuroko. Kaya ang tanong ngayon, ay nasaan ba talaga si Kuroko, ano ang gusto ng babaeng iyon mula sa kanya, at ano ba talaga ang nangyari kay Kuroko? Magtatagumpay kaya ang ating bida na mahanap ang kanyang kaibigan, ang lahat ng iyan at higit pa ay malalaman mo kung magpapatuloy ka sa panunood. Sa oras na iyon, ay nasa loob pa rin ng kuweba ang ating mga bida. Napansin ni Kari na seryosong nakatingin si Nay sa isang partikular na bato. Kaya nilapitan nila ni Yugi ang bato at inalis iyon, at nakita nila ang isang notebook sa likod nito. Kinuha nila ito at isinama. Pagkatapos noon, ay lumabas sila ng kuweba upang magpahinga. Tinanong ni Ricky si Nay kung may nakita ba siya sa loob ng kuweba. Sinabi naman ni Nay na may nakita siyang notebook pero wala siyang maintindihan dito dahil puro numero at simbolo ang laman nito na tanging si Karaoke lang ang makakapagpaliwanag. Pagkatapos noon, ay kinausap ni Yugi si Haruto at ikinwento ng eksakto ang lahat ng nangyari. Sinabi rin niya na malapit lamang sa lugar na iyon ang dating tinitirhan ni Ricky at gusto sana nitong dumaan doon upang kumuha ng ilang gamit. Pumayag naman si Haruto at sinabi, gawin mo kung ano ang gusto mo. Pagkatapos noon, ay pumunta ang ating mga bida sa lugar na iyon. Sinabi ni Ricky sa kanila, mag-ingat kayo sa pera at mga gamit ninyo dahil baka manako iyan dito. Pero hindi nila pinansin ang babala niya dahil excited silang tuklasin ang lugar. Samantala, ay umalis si Ricky upang asikasuhin ang kanyang mga lakad. Habang naglalakad sila, ay may isang babaeng biglang hamarang sa kanila. Nang makita siya ni Ricky, ay nagulat siya. Ang babaeng iyon ay si Tsubame. Sinabi niya kay Ricky, masaya akong makita ka. Pero habang umiiyak siya, ay agad siyang tinanong ni Ricky kung may nangyari ba. Kaya sinabi ni Tsubame, may napatay akong tao, at hindi ko alam ang gagawin ko. Siyempre, ay labis na nagulat si Ricky at parang hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito. Pero nang makapag-isip siya ng maayos, ay naupo siya kasama ni Tsubame upang malaman ang totoong nangyari. Tinanong niya kung nasaan ang kapatid nitong si Tomoko. Sumagot si Tsubame, hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nangyari, pero sigurado akong nararamdaman niya ito dahil kambal kami. Pagkatapos noon, ay ikinwento niya na matagal na siyang nakakaramdam ng panghihina at madalas siyang mawala ng malay. At kapag nagigising siya, ay napapansin niyang puro dugo ang kanyang mga damit pero wala siyang maalala sa nangyari. Habang nagkukwento siya, ay biglang pumasok ang kapatid niyang si Tomoko. Akala nito ay sasaktan ni Ricky at ng grupo si Tsubame, pero pinakalma siya ni Tsubame at sinabing kaibigan nila si Ricky. Nang matapos ang usapan nila, ay sinabi ni Tsubame na wala ang pamilya ng may-ari ng bahay na ito, kaya maaari kayong matulog dito ngayong gabi. Kaya nagpahinga roon ang ating mga bida. Habang gabi na, ay tinanong ni Yugi si Ricky kung paano niya nakilala ang magkapatid na iyon. Kaya nagsimulang ikwento ni Ricky ang kanyang nakaraan. At dito natin nalaman na iniwan siya ng sarili niyang mga magulang at ipinagbili siya sa isang kakaibang lalaki. Ang lalaking iyon ay kumuha rin ng ibang mga bata na may kaparehong sitwasyon, lahat sila ay isinakay sa isang barko papunta sa ibang bansa upang ibenta. Dahil siya ang pinakabata sa grupo, ay lagi siyang binubuli ng ibang mga bata at kinukuha ang pagkain niya, wala naman siyang magawa noon. Pagkalipas ng ilang araw, ay napansin ni Ricky na may kakaiba sa pagkain. Unti-unting humihina ang mga batang kasama niya, at itinatapon lamang sila ng may-ari ng barko sa dagat. Natakot si Ricky kaya tumalon din siya sa dagat kasama nila. Nang magising siya, ay nasa tabing dagat na siya. Doon ay may isang batang babae na tumulong sa kanya, at nalaman natin na siya pala ang kapatid ni Tsubame. Inampon siya nito at pinalaki kasama ng mga kapatid nito dahil magkakaedad lang sila. Pero pagkalipas ng ilang panahon, ay namatay ang kapatid ni Tsubame.
At nalaman natin na may taong pumatay rito pero walang nakakaalam kung sino ang may gawa. Mula noon ay iniwan ni Ricky ang buong syudad at umalis. Nang matapos niyang ikwento ang lahat ay natulog silang lahat. Pero makalipas ang ilang sandali ay ginising sila ni Yugi dahil may naramdaman siyang kakaibang galaw sa labas ng bahay. Nakita nila si Tsubami na naglalakad sa labas kaya sinundan nila ito. At doon nadiskubre ni Ricky na wala sa tamang pag-iisip si Tsubami at tila may kumokontrol sa kanya. Habang hinahanap nila siya, ay bigla silang natigilan nang makita nila ang isang bangkay sa lupa na may kakaibang simbolo sa likod. At ang mas nakakatakot pa, ay iyon ding simbolo ang nakita noon sa kapatid ni Tsubami bago ito namatay. At ang pinakamalaking gulat kapatid, si Tomoko pala ang may kagagawa ng lahat. At nalaman nating isa rin pala siyang veruga. Sinabi niya, gutom na ako, at ginamit niya ang kanyang mga galame upang patayin at kainin sila. Agad silang inilayo ni Yugi at sinabi kina Ricky at Nai na umalis na sila habang siya na ang bahala sa kalaban. Siyempre, ay tumanggi si Ricky na iwan siya, pero sinabi ni Yugi, kung gusto mong mabuhay, ay kailangan mong umalis dito. Kaya tuluyan ngang isinama ni Ricky si Nai at mabilis silang tumakas. Pero halatang wasak na wasak siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang tumatakbo sila, ay naalala niya ang mga alaala nila ni Tomoko noong masaya pa silang naglalaro ng magkasama. Naalala rin niya noong nagalit si Tomoko sa kanya dahil balak niyang iwan sila upang pasukin ang mundo ng krimen. At mula noon, ay hindi na niya muling nakita si Tomoko. Kaya ngayong muli niya itong nakita sa ganoong kalagayan, ay nagpa siya si Ricky na hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Sinabi niya kay Nai, hindi na ako makakasama sa iyo, kailangan kong bumalik sa kapatid ko. Ipinaliwanag niya kay Nai kung paano makalabas sa baryong iyon, pagkatapos ay iniwan niya ito at umalis. Kaya nagpatuloy si Nai ng mag-isa habang natatakot dahil alam niyang kusang pumupunta si Ricky sa kamatayan. Habang naglalakad siya, ay bigla niyang nakita si Tsubami na nakaupo sa gilid habang puro dugo ang kanyang mga kamay at umiiyak, mukhang wala na naman itong maalala sa nangyari. Sa mismong sandaling iyon, ay may isang lalaking lumapit mula sa likuran niya at gustong kausapin si Tsubami. Pero agad na namagitan si Nai at sinuntok ang lalaki bago isinama si Tsubami at tumakas sila. Samantala, si Tomoko naman ay nakikipaglaban kay Yugi. Napansin ni Yugi na hindi pagganap na nagiging halimaw si Tomoko kaya sinubukan niyang kontrolin ito at nagtagumpay nga siya. Pero nang banggitin ni Yugi ang pangalan ni Ricky, ay mas lalo pang nagalit si Tomoko. Pagkatapos noon, ay nakarating si Nai at Tsubami sa isang bakanting lugar at doon sila nagtago. Humingi ng tawad si Tsubami dahil nadumihan niya ang damit ni Nai, pero masaya naman si Nai dahil pakiramdam niya ay parang si Kuroko si Tsubami at komportable siya kapag kasama ito. Kaya naupo silang dalawa at nag-usap. Pero biglang dumating ang parehong lalaking iyon at sinabi, akala ba ninyo makakatakas kayo sa akin? Pagkatapos noon, ay sa pilitin niya silang isinama. Balik naman tayo kay Ricky na noon ay papunta pa rin kay Tomoko, may dala siyang armas para harapin ito. Pagdating niya roon, ay nakita niya si Tomoko habang binubugbog si Yugi at mukhang papatayin na niya ito. Pero sa mismong sandaling iyon, ay dumating ang lalaking iyon kasama si Nai at Tsubami na ginawa niyang bihag. Sinabi niya kay Tomoko, mukhang lalo kang lumakas at mukhang mas magiging masaya pa ang lahat. Agad namang sumugod si Ricky at sinuntok ang lalaking iyon habang inililigtas si Nai at Tsubami. Nang makita ni Tsubami ang kalagayan ng kapatid niya, ay natulala siya at tinanong kung ano ang nangyari rito. Pero sinabi lamang ni Tomoko, lumayo ka sa akin. Nang subukan naman ni Ricky na pigilan si Tomoko, ay sumigaw ito at nagsabing, huwag kang makialam sa akin, papatayin kita. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, ay nanunood lang ang lalaking iyon habang masayang masaya at sinabi niya, masaya ako dahil nagtagumpay ang mga eksperimento ko. Kaya tinanong siya ni Ricky, sino ka ba? Sumagot naman ang lalaki, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nakuha ko ang gusto ko at dadalhin ko kayong lahat para gawing mga eksperimento. At dito natin nalaman na ang lalaking iyon pala ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Tsubami. Nalaman din natin na binigyan niya ito ng mga tableta na kunwari ay pampalakas ng katawan. Pero nang mapansin ni Tomoko na may mali sa mga gamot na iyon, ay siya na ang umiinom ng para kay Tsubami upang protektahan ito. Kaya siya ang tuluyang naging halimaw habang si Tsubami ay hindi pa lubusang nagbabago. At dahil sa mga gamot na iyon, ay unti-unting nagiging halimaw si Tomoko nang hindi niya namamalayan, at siya rin pala mismo ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate. Siyempre, ay parang kidlat na tumama sa ating mga bida ang katotohanan iyon. Yamakap si Tsubami sa kanyang kapatid habang umiiyak. Samantala, ay galit na galit naman si Ricky sa mga narinig niya kaya agad siyang sumugod sa lalaking iyon na ang pangalan pala ay Migi.
Pero pinigilan siya ni Miggy at bigla itong nagbago bilang halimaw. Nabigla si Ricky dahil isa rin palang veruga si Miggy. Pagkatapos noon, ay sumugod si Miggy kay Ricky, pero agad namang namagitan si Yugi at hinarang ang atake nito. Sa pagkakataong iyon, ay inutusan ni Miggy si Tomoko na patayin silang lahat. Pero ang nakakagulat, ay tumanggi si Tomoko at sinabi, hindi na kita susundin. At dito natin nalaman na hindi pa siya ganap na naging halimaw kaya nakikilala pa rin niya ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, ay sinimulang manipulahin ni Miggy ang isip ni Tomoko at sinabi rito na wala nang saysay ang buhay niya at hindi na siya mabubuhay ng normal matapos niyang mapatay ang sarili niyang kapatid dahil sa matinding guilt. Dahil doon, ay nagalit si Tomoko at nakiusap kay Ricky na patayin siya. Siyempre, ay nabigla si Ricky at tumangging gawin iyon. Pero sumigaw si Tomoko, kung hindi mo ako papatayin ngayon, ay papatayin ko kayong lahat. Kaya napilitan si Ricky na subukang patayin siya kahit nanginginig siya sa kaba. Pero bigla na lamang may bala mula sa hindi kilalang lugar na tumama kay Tomoko at agad itong namatay. Lahat ay natulala sa nangyari. At doon natin nalaman na ang baril na iyon ay pag-aari ni Haruto na dumating sa tamang oras. Kasama rin niyang bumaba ang unang barko upang hulihin si Miggy. Pero nang makita sila ni Miggy, ay mabilis itong tumakas. Siyempre, ay hindi naman siya pinabayaan ni Haruto at agad niya itong hinabol. Pagkatapos noon, ay bumaba mula sa sasakyan ang isang babae at lumapit kay Yugi. Sinabi niya rito, ngayon lang ako nakakita ng miyembro ng circus na kasing hina mo, paano mo hinayaang manig ang emosyon mo laban sa iyo. Ang babaeng iyon, na ang pangalan ay Kichi, ay halatang naiirite kay Yugi dahil pareho sila ng rango pero mas mahina raw ito kaysa sa kanya. Pero nalaman nating inaasar lang pala niya si Yugi. Pagkatapos noon, ay umalis siya upang tulungan ang kanyang pinuno na hulihin si Miggy. Samantala, si Tsubami naman ay nakaupo lamang habang umiiyak. Ramdam ni Nay ang lungkot nito pati na rin ang sakit na nararamdaman ni Ricky, pero hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Kaya lumapit na lang siya kay Tsubami at sinubukang aliwin ito. Sa kabilang banda naman, ay patuloy pa ring hinahabol ni Haruto at ng kapitan ng unang barko si Miggy. Sinabi ni Haruto, hindi mo ba nakikitang masaya ang pagpapahirap sa mga kabataan, ipapakita ko sa iyo ang tunay na saya. Pagkatapos noon, ay ginamit ni Haruto ang kanyang kapangyarihan at ipinukul iyon kay Miggy hanggang sa maipit ito sa lupa. Nagpasalamat naman ang kapitan ng unang barko kay Haruto dahil sa pagtulong nito. Balik naman tayo sa ating mga bida, nakita natin si Tsubami habang tinatanong si Ricky kung kilala ba niya ang grupong circus. Sinabi naman ni Ricky na wala talaga siyang koneksyon sa kanila, pero nadamay siya sa isang insidente kaya napilitan siyang sumama sa grupo. Nagpasya naman si Yugi na ipaliwanag ang lahat mula sa simula. Sinabi niya na may isang organisasyong gumagawa ng mga veruga at tinatawag ng gobyerno ang mga halimaw na iyon na Kafka. At nalaman nating may dalawang klase ng veruga. Ang una ay ang Kafka at ang ikalawa ay ang tunay na Farfarga. Sa huli, ay pare-pareho lamang silang mga taong ginawa ng eksperimento gaya ni Tomoko. Pagkatapos noon, ay sinabi ni Yugi kay Tsubami na malamang ang gamot na iniinom ni Tomoko ay nagpaparami ng kakaibang cell sa katawan nito kaya ito naging veruga. At ang misyon ng circus ay lipulin ang mga halimaw na iyon at hulihin ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Nang matapos magkwento ni Yugi, ay natakot si Tsubami at nakiusap na patayin na rin siya dahil uminom din siya ng parehong gamot at sigurado siyang magiging halimaw din siya balang araw. Pero agad namang namagitan si Ricky at sinabi, hindi mo pwedeng sabihin iyan, buhay pa ang lolo mo at kailangan kanya. Pero sinabi ni Tsubami na hindi sapat ang perang mayroon siya para sa pagpapagamot ng kanyang lolo. Bukod pa roon, ay sinabi rin ng Nar sa kanya na may matandang kaibigan ng kanyang lolo ang nagbayad ng lahat ng gastusin nito kaya magiging maayos naman ito kahit wala siya. Samantala, sa ibang lugar naman, partikular sa laboratorio ni Miggy, ay nakita natin si Kichi at ang kasama niyang si Jiki habang naghahanap ng ebidensyang magpapatunay na gumagawa si Miggy ng ilegal na eksperimento sa tao. Pero wala silang makitang kahit ano. Kaya sinabi ni Ricky, mukhang wala tayong choice kundi direktang tanungin si Miggy. Pagkatapos noon, ay bumalik sila kay Haruto na noon ay nakatayo pa rin sa harap ni Miggy. Ikinwento nila rito ang lahat ng nalaman nila. Kaya tinanong ni Haruto si Miggy tungkol sa mga eksperimento nito, pero tumanggi itong sumagot. Sa mismong sandaling iyon, ay may isang misteryosong lalaki na dumating. At nang makita siya ni Miggy, ay labis itong natakot. Samantala, ay bumalik naman tayo sa ating mga bida na nakaupo pa rin sa kanilang pwesto. Nagtaka sila nang makakita sila ng liwanag mula sa malayo, at doon nila naunawa ang patay na si Miggy. Nalungkot si Ricky kahit gusto niyang patayin ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid.
Pero ngayong nakita niya itong patay na, ay hindi pa rin siya mapakali dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin siya tunay na nakaganti. Pagkatapos noon, ay bumalik sina Haruto at ang kapitan ng unang barko sa ating mga bida. Habang nasa daan sila, ay tinanong ng kapitan si Haruto tungkol kay Riki at sinabi, hindi ba siya iyong batang nasa barkong pinalubog natin noon? Ang hirap paniwalaan na matapos ang napakaraming taon, ay muling pinagtagpo kami ng tadhana. At dito natin nalaman na si Riki pala talaga ang tunay na target ng Veruga at hindi si Nai. At ang mas nakakagulat pa, ang lahat pala ng nangyari ay planado ng grupong circus. At pumayag si Haruto na sumama rito si Riki para maging bitag sa mga halimaw na iyon upang mahuli nila ang mga ito. Pagkatapos noon, ay lumapit ang kapitan kay Tsubami at hiniling na sumama ito sa kanya upang magsagawa sila ng mga pagsusuri rito. Pumayag naman si Tsubami at iniwan si Riki bago tuluyang umalis. Kaya tinanong siya ni Riki, bakit ka aalis, nandito naman ako at nandyan pa ang lolo mo. Pero sumagot si Tsubami, iiwan mo rin naman ako balang araw at hindi na rin ako kailangan ng lolo ko. Pagkasabi niya noon, ay agad siyang umalis. At dito nagtapos ang araw na iyon. Pagsapit ng ikatlong araw, ay nakita natin si Tsubami na nakatayo sa harap ng ospital kung saan naroon ang kanyang lolo upang magpaalam dito sa huling pagkakataon. Pumasok siya at naupo sa tabi nito, pero narinig niya ang mga nurse na nag-uusap tungkol sa kung paano sasagutin ng circus ang gastusin ng matanda kahit may isang binata raw na matagal nang nagbabayad ng bills nito at laging bumibisita rito. Nagulat si Tsubami nang malaman niyang si Riki pala ang nagbabayad ng lahat ng gastusin ng kanyang lolo at hindi kung sinong matandang kaibigan nito. Dahil doon, ay napaiyak siya dahil pakiramdam niya ay napakasama ng ginawa niya kay Riki. Pagkatapos noon, ay lumapit siya sa kapitan at sinabi, wala akong problema kung isailalim ninyo ako sa mga eksperimento, basta't makahanap lang tayo ng paraan para pigilan ang Veruga. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pero ang tanging hindi makabalik sa dati ay si Riki na hanggang ngayon ay labis pa ring nalulungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nalulungkot din ang ating mga bida para sa kanya pero hindi nila alam kung paano siya tutulungan. Sinabi ni Moko, may karapatan si Riki na malungkot. Nawalan siya ng isang mahalagang tao, syempre hindi siya basta-bastang tatawa at maglalaro lang. Kaya nagsimula silang mag-isip kung paano nila siya mapapasaya muli. Sa pagkakataong iyon, ay iminungkahi ni Yugi na dalhin nila si Riki sa circus festival upang kahit paano ay magbago ang mood nito. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita natin sina Riki at Nai na nakasuot ng kakaibang costume habang isinasama sila ni Yugi sa circus festival para maglaro kasama ang mga bata. Sobrang natuwa si Nai sa masayang atmosphere ng festival pero si Riki naman ay halatang iritado. Nang may grupo ng mga batang lumapit upang hawakan ang mga sungay na suot niya, ay muntik na niya silang sigawan pero agad namang namagitan si Yugi at sinabi sa mga bata, halika kayo bibigyan ko kayo ng masasarap na pagkain. Habang abala siya sa pakikipaglaro sa mga bata, ay tumawag naman si Kichi at sinabi sa kanya na may kunhong nakatakas mula sa barko at mukhang may diferensya ito kaya kailangan nila itong mahanap bago ito makagawa ng malaking gulo. Dahil doon, ay kinabahan si Yugi dahil hindi niya alam kung kanino niya iiwan ang kanyang tungkulin. Kaya sinabi ni Nai, ako na lang ang papalit sa iyo. Pero dahil maliit si Nai, ay hindi niya kayang isuot ang malaking costume ni Yugi. Nang makita naman ni Yugi na halos magkapareho sila ng katawan ni Riki, ay naisip niyang si Riki na lang ang magsuot ng costume. Siyempre, ay tumanggi si Riki, pero pinilit siya ni Yugi at isinuot sa kanya ang costume ng teddy bear bago ito tuluyang umalis. Paglabas ni Riki sa harap ng mga bata, ay agad siyang dinumog ng mga ito para hawakan at makipaglaro sa kanya. At habang nangyayari iyon, si Eva naman ay nakatayo lang at natatawa sa kanyang nakikita. Samantala, sa kabilang banda, sina Jiki at Moko naman ay nasa entablado habang nagre-rehearsal para sa kanilang palabas. Nalaman natin na ang kwento ng palabas ay tungkol kay Moko na isang sirena habang si Riki naman ay isang taong umiibig sa kanya. Dahil doon, ay binibigyan siya ni Riki ng gamot upang maging tao ito at mapang-asawa niya. Samantala, ay patuloy pa ring hinahanap ni Yugi at Kichi ang kuneho pero wala silang makita. Naiinis na si Kichi kaya sinabi ni Yugi, mahilig ang mga kuneho natin sa mataong lugar, kaya sigurado akong nasa teatro iyon. Kaya agad silang pumunta roon. Sa kabilang banda naman, ay katatapos lang ng performance ng ating mga bida sa festival at si Riki ay literal ng pagod na pagod at iritang-irita. Kaya sinabi ni Eva, wala tayong oras, kailangan nating tulungan ang iba. Sa mga sandaling iyon, ay nagsimula na ang palabas sa teatro.
Si Moko ay nasa loob ng malaking tangke ng tubig at ang eksena ay kailangan siyang maging tao bago buksan ang pinto ng tangke at lumabas. At doon nga nila nakita ang kuneho na nakaupo sa teatro habang pinapanood sina Moko at Jiki. Dahil kontrabida ang role ni Jiki, ay inakala ng kuneho na totoo ang lahat kaya tumalon ito para iligtas si Moko. Nang bubuksan na sana ni Moko ang pinto ng tangke, ay bigla itong na-stuck at ayaw bumukas. Nang mapansin ni Jiki na may mali, ay nag-improvise na lang siya sa kanyang acting para hindi mahalata ng audience. Samantala, ay dumating naman ang ating mga bida sa teatro at nagsimula silang hanapin ang kuneho sa lahat ng lugar. Sinabi ni Yugi kay Kichi, nahahanap na natin sa lahat ng lugar, dito na lang ang hindi natin natitingnan. Iniisip nila kung paano sila makakaakyat sa itaas nang biglang dumating si Eva at isinama silang lahat sa palabas na parang bahagi sila ng performance. Dahil doon, ay nagawa nilang ilabas ang tangke at mabuksan ito. Pagkatapos noon, ay nahuli ni Kichi ang kuneho at inayos ang diferensya nito. At sa wakas, ay matagumpay na nahuli ng ating mga bida ang kunhong matagal nang nagpapagulo sa kanila. Napatawa na lamang si Yugi sa lahat ng nangyari at sinabi, sa kabila ng lahat ng problemang ito, kahit paano ay napasaya natin si Ricky at nailabas siya sa lungkot niya. Pagkatapos noon, ay ipinagpatuloy nila ang kanilang kasiyahan na parang walang nangyari. Samantala, ay nakita naman natin ang mga assistant ni Dr. Carey habang nakaupo at nanunood lamang sa festival habang naiinggit dahil gusto rin sana nilang pumunta roon pero binigyan sila ni Carey ng dagdag na trabaho kaya hindi sila nakaalis. Nang dumaan si Carey sa harap nila, ay halos mapabuntong hininga na lang sila sa inis. Pagkatapos noon, ay lumapit kay Carey ang isa sa mga miyembro ng circus na nagngangalang Zano at binigyan siya ng maliit na hayop bilang regalo. Sinabi niya, mukhang naging attached ito sa iyo mula noong huli mo itong alagaan dahil mabait ang pagtrato mo rito. Pero hindi iyon pinansin ni Carey at dumiretso siya sa kanyang opisina. Pagpasok niya roon, ay nagulat siya nang makita sina Haruto at ang kapitan ng unang barko na nagdiriwang sa loob. Sinabi niya, ano ito, akala ba ninyo parke ito, laboratorio ito ng eksperimento. Pero hindi siya pinansin ng dalawa at ipinagpatuloy lang nila ang kanilang kasiyahan hanggang sa huli ay napasama na rin si Carey sa pagdiriwang nila. Kinabukasan, ay nakita natin ang ating mga bida sa isang lugar na puro yelo at ni isang tao ay halos walang dumadaan. At nalaman natin na sinabi ni Haruto sa kanyang team, napagod kayo sa misyon na iyon kaya kailangan ninyo ng isang araw na pahinga. Kaya ipinadala niya sila sa Crystal Snow City upang magsagawa ng ilang investigasyon doon habang nagpapahinga. At dito rin natin nalaman na isa itong napakasamang lungsod dahil walang tigil ang lamig at nyebe kaya halos walang kayang mabuhay roon. Si Yugi naman ay halatang hindi komportable sa lugar pero nagulat siya nang malaman niyang may ipinadalang regalo para sa kanila. Nang buksan niya ito, ay wala siyang nakita sa loob. Habang nagtataka siya, ay napansin niyang may maliit na snowman na gumagalaw sa likod ng gulong ng sasakyan. Ipinaliwanag ni Kichi na gumawa ang circus ng snowman na tinatawag na Yukan para panatilihin silang mainit sa matinding lamig ng lugar na iyon. Tuwang-tuwa si Nai kay Yukan kaya agad niya itong pinulot at pinaglaruan. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Ricky naman ay nakatayo lang mag-isa at iniisip kung ipinadala ba sila rito ni Haruto bilang bitag muli katulad ng nangyari noon. Kaya nagpasya siyang kailangan niyang maging alerto sa lahat ng mangyayari rito. Samantala, sa kabilang banda, ay nagtipon-tipon naman ang mga miyembro ng circus kasama ang kanilang pinuno habang ipinaliliwanag ni Carey na ayon sa mga pagsusuri nila, si Nai ay isang napakabihirang nilalang mula sa kagubatan ng Niji. At nang kumuha sila ng grupo ng mga hayop na iyon para subukang iangkop sila sa lipunan sa labas, ay nabigo sila dahil ang mga hayop na iyon ay namumuhay lamang sa isang partikular na kapaligiran at lahat ng eksperimento para alagaan sila ay pamalya. Kaya sinabi ng pinuno, narinig ko na gusto ng Kafka na kidnapin si Nai. Sumagot naman si Carey, gusto ng research organization si Nai dahil nakikita nilang napakahalaga ng specimen niya at magagamit nila ito para paunlarin ang teknolohiya. At para naman sa atin, ay kailangan natin siya dahil tinutulungan niya tayong hulihin ang mga Kafka. Pagkatapos noon, ay nagsimula silang mag-isip kung ano ang gagawin nila tungkol kay Nai. Iminungkahi ni Haruto na hiwain nila si Nai para makinabang sila rito, pero tumanggi si Carey at sinabi, hindi experiment rat si Nai at hindi ko kayang gawin iyon. Sa sandaling iyon, ay pumasok ang kapitan ng unang barko na si Kitashi at sinubukang pakalmayan ang sitwasyon sa pagitan nila. Sinabi niya kay Carey, alam kong mabait ang puso ni Haruto at hindi kanya hahayaang patayin si Nai. Samantala, ay bumalik tayo sa ating mga bida na nakarating na sa kastilyo sa Snow City.
Ipinaliwanag ni Yuki na ang kastilyong iyon ay pag-aari ng isang executive officer ng Kafka at doon ito nagpapalipas ng bakasyon. Pagkatapos, ay nagsimula silang maghanap ng anumang impormasyon sa loob ng kastilyo na makakatulong sa kanila. Samantala, ay nasa sarili namang mundo si Nai habang masayang nakikipaglaro kay Yukan. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos ng ating mga bida ang paghahanap at nagpasya silang maglaro sa nyebe. Pero napansin nilang nawawala si Yukan kaya agad silang nagdesisyong bumalik sa kastilyo at hanapin siya. Doon nila natuklasan na nahulog pala si Yukan sa isang hukay nang hindi nila namamalayan. At nang makita siya ng dalawang lalaking dumaraan, ay iniahon nila siya at pinaglaruan ng marahas at nakakatakot. Nang malaman nilang si Yukan ay mula sa circus ship, ay natuwa sila dahil naitago nila ang lahat ng ebidensyang hawak nila. Pagkatapos, ay bumalik tayo sa ating mga bida na nakarating na sa hukay. Sinabi ni Nai, may naririnig akong tunog sa ibaba. Kaya isinama siya ni Yugi at bumaba sila sa loob ng hukay para hanapin si Yukan, sumunod naman si Riki. Habang si Moko ay naiwan sa itaas para bantayan ang paligid. Patuloy na ginalugad ng ating mga bida ang hukay hanggang sa makita nilang nakarating sila sa isang underground building. Natuklasan nila na ang gusaling iyon ay eksaktong nasa ilalim ng kastilyo, kaya binuksan ni Yugi ang pinto at nakita niya roon ang lahat ng ebidensyang hinahanap nila sa kastilyo. Kasabay nito, ay nasa itaas naman si Moko at natuwa nang makita niyang nakabalik na si Yukan. Sinabi niya, hinahanap ka namin. Pero doon nila natuklasan na ang lalaking kumuha kay Yukan, na ang pangalan ay Kiharo, ay gumawa pala ng patibong para mahuli si Moko. At talagang nahulog si Moko sa bitag, at agad siyang inatake ni Kiharo. Nang maramdaman ng ating mga bida na may mali, ay mabilis silang umakyat para tingnan ang nangyayari. Pagdating nila, ay nakita nilang hinaharangan ni Moko ang pag-atake ng lalaking iyon kaya agad nila itong tinulungan. Pagkatapos noon, ay sinabi ni Yugi kay Moko na isama si Nai at tumakas habang siya at si Riki ang haharap sa mga taong iyon. Tinanong ni Riki, sino ang pinuno ni, pero hindi siya sinagot ni Kiharo. Sa halip, ay sinabi nito sa kasama niya, kapag nakita tayo ni Boss Oro na lumalaban ng ganito, ay siguradong papatayin niya tayo. Pagkatapos ay naglabas siya ng kakaibang sandata at ginamit ang kapangyarihan nito. Sinabi niya sa ating mga bida, dahil sa kapangyarihang ito, ay pansamantala kayong mabubulag dahil napaglaruan ko ang isipan ninyo. Pagkatapos noon, ay agad niyang inatake si Yugi. Sinubukan ni Yugi na bumalik sa normal niyang pag-iisip pero nabigo siya. Nang magkamalay si Riki, ay nakita niyang sugatan si Yugi at wala itong malay. Pero biglang tumayo si Yugi at nagbago ang anyo niya habang ang buhok niya ay naging kulay puti. At pagkatapos, ay boom sinimulan niyang atakihin ang mga lalaking iyon gamit ang buong lakas niya. Natulala si Riki sa nakikita niya at hindi malaman ang gagawin. Sa biglaang sandaling iyon, ay naghagis si Yugi ng kakaibang kapangyarihan kay Riki na naging dahilan para mabaon ito sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda naman, ay patuloy na tumatakas si Nai at Moko. Nang marinig ni Nai ang boses ni Yugi, ay napaiyak siya at gustong puntahan ito, pero pinigilan siya ni Moko at sinabing hintayin niya muna siya habang titingnan niya ang nangyayari. Pagbalik ni Moko, ay nakita niya si Kiharo at ang kasama nito na tumatakas. Tinanong niya sila kung nasaan ang mga kasama niya, pero sinabi ni Kiharo, patay na ang mga kasama mo. Siyempre, ay natulala si Moko sa sobrang pagkabigla sa narinig niya. Pagkatapos ay sinabi ni Kiharo, hindi ka dapat nawawala ng pag-iingat sa harap ng kalaban bago siya mabilis na umatake. Sinubukan ni Moko na harangin ang pag-atake pero siya at ang mga kasama ni Kiharo ay dinukot siya at agad na tumakas. Kasabay nito, sa ibang lugar naman, ay nakita natin si Kuroko na nakatayo sa isang party ng company director na sa wakas ay nalaman nating ang pangalan ay Nildo. Biglang nakaramdam ng panghihina si Kuroko kaya lumapit ang doktor ni Nildo na natuklasan nating si Oro pala at sinabi kay Kuroko na pwede ka munang magpahinga hanggang matapos ang party. Kaya umalis si Kuroko at bumalik sa kanyang silid. Ang kakaiba ay nararamdaman niya ang bawat galaw ni Nai at naririnig pa niya ang boses nito na parang may telepathy sa pagitan nilang dalawa. Samantala ay bumalik tayo kay Yugi na wala pa ring malay. Iniahon niya si Riki mula sa ilalim ng lupa at sinabi, bakit ko ba pinrotektahan ka? Isa na namang matinding gulat iyon para kay Riki dahil tila hindi na siya maalala ni Yugi na para bang nawalan ito ng alaala. Biglang nawalan ulit ng malay si Yugi kaya binuhat siya ni Riki at nagmadaling hanapin si Nai at Moko. Pero habang nasa daan, ay nakita niya si Nai na tumatakbo mula sa malayo habang sumisigaw, kinidnap si Moko, kailangan natin siyang iligtas. Hindi nagtagal, ay nakarating ang balitang iyon sa circus kaya agad silang kumilos at pinabalik ang ating mga bida.
Labis na nag-aalala si Kari kay Yugi kaya isinagawa niya rito ang lahat ng kinakailangang pagsusuri. Kasabay nito, si Moko naman ay nakakulong sa isang bakanting silid at nakatali pa. Pero nagawa niyang makawala at nagsimulang galugarin ang lugar para malaman kung nasaan siya. Sa labas ng silid, ay nagbabantay si Nakiharo at ang mga kasama nito at tuwang-tuwa sila dahil siguradong matutuwa si Oro sa ginawa nila at dahil nagawa nilang dumukot ng miyembro ng circus. Sa kabilang banda naman, ay nakita natin si Sokka na nakatayo habang tinatanong kung nasaan si Kuroko. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na nagpapahinga ito sa kanyang silid kaya nag-alala siya at nagpasyang puntahan ito. Balik naman tayo kay Moko na nag-iisip pa rin ng paraan para makatakas. Nagtago siya sa likod ng pinto para makatakas sana, pero nagulat siya nang buksan iyon ni Sokka at pumasok. Nang makita siya ni Sokka, ay agad nitong naalala na siya ang parehong babaeng nagligtas sa kanya sa tren. Kaya nagsimula siyang sumigaw at agad na tumakbo para sabihin kay Oro na may isang babae mula sa circus sa loob. Nang marinig iyon ni Oro, ay masama niyang tiningnan si Nakiharo at ang kasama nito dahil halatang iritado siya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sokka, huwag mo nang intindihin iyon, bago siya dumiretso kay Kuroko. Pagkatapos noon, ay pinuntahan niya si Kiharo para pagbayarin ito at sinabi, gusto ko ang babaeng iyon, buhay man o patay. Samantala, ay nasa circus ship naman ang ating mga bida habang isinasailalim sila ni Kari sa pagsusuri para matiyak na ayos sila. Pagkatapos ay hiniling niyang ikwento nila ang nangyari sa Snow City. Pero tumanggi si Nai at sa halip ay tinanong kung ayos lang ba si Yugi. Ipinaliwanag ni Kari na stable na ang kalagayan ni Yugi. Pagkatapos ay sinabi ni Ricky kay Kari, palaging nakatutok ang mata ni Yugi sa screen, pero nang magbago siya ay nawala ang marka sa mukha niya, at pakiramdam ko may koneksyon iyon sa nangyari sa kanya. Dahil doon, ay ipinaliwanag ni Kari na ang markang iyon ay may kaugnayan sa pagbabalance ng mga cells ni Yugi. Napansin ni Ricky sa paraan ng pagsasalita ni Kari na tila may itinatago ito tungkol kay Yugi. Kaya sinabi niya, ako ang kasama ni Yugi nang mangyari iyon, at sa tingin ko may karapatan akong malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Pagkatapos noon, ay ikinwento ni Kari ang katotohanan sa kanya, at nalaman nila na si Yugi ay may bahagi ng cells ng mga veruga. Kapag nagre-react ang mga ito, ay nag-a-activate ang cell na iyon, kaya kailangan siyang bantayan palagi para hindi siya tuluyang mag-transform. Lumipat naman tayo kay Oro, at makikita natin siyang nakatayo habang hawak ang isang kaong gumagalaw. Naalala niya ang sinabi ni Kiharo nang sabihin nitong ang kaong iyon ay kay Yugi at aksidenteng nahulog habang nakikipaglaban sila, kaya kinuha niya ito. Nang buksan ni Oro ang kahon, ay may napansin siyang kakaiba at sinabi niyang kapag napunta ang kaong iyon sa kamay ng circus group, ay magiging opisyal itong ebidensya laban sa kanilang organisasyon na tinatawag na Kafka. Makikita naman natin si Moko na patuloy pa ring tumatakas mula sa mga tauhan ni Oro at sinusubukang makalabas sa teritoryo nila, pero nabigo siya. Kaya napaupo siya at nag-isip kung ano ang gagawin niya. Sinabi niya sa sarili na kapag nahuli siya, ay papatayin niya ang sarili niya bago pa siya mapatay ng mga ito para hindi magamit ang katawan niya sa mga eksperimento. Pero bigla siyang natauhan na hindi siya dapat mag-isip ng ganoon. Nagtitiwala sa kanya ang lahat ng kasama niya, kaya nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pagtakas hanggang sa makalabas siya roon. Balik naman tayo sa ating mga bida na patuloy na nakikipag-usap kay Kari. Nang malaman niya ang tungkol sa kahon, ay sinabi niyang kailangan nila itong makuha dahil mukhang may napakadelikadong impormasyon doon. Pagkatapos ay nag-isip siya kung ano ang gagawin niya kay Yugi dahil kailangan muna nitong lumayo sa anumang laban sa panahong ito hanggang sa gumaling ang katawan niya, o mas tama, ay hindi siya dapat lumapit sa kahit anong uri ng veruga dahil maaapektuhan nito ang veruga cell sa loob niya. Pagkatapos ay sinabi ni Kari sa ating mga bida na lilipat sila mula sa pangalawang barko ni Haruto at pansamantalang maninirahan sa unang barko ni Kitashi hanggang sa hamupa ng kaunti ang sitwasyon. Balik naman tayo kay Moko na patuloy na nagtatago sa pagitan ng mga puno para walang makapansin sa kanya hanggang sa makarating siya sa isang gusali. Pumasok siya roon para magtago pero nagulat siya nang may makita siyang tao sa loob at doon natin nalaman na ang taong iyon ay si Kuroko. Agad niya itong hinawakan at sinabi, kapag gumalaw ka ay papatayin kita. Pero napansin niyang may suot itong singsing na may nakatagong karayom sa loob at nalaman natin na lason pala ang karayom na iyon. Tinusok siya ni Kuroko gamit iyon at namatay siya. Humingi pa siya ng tawad sa ginawa niya dahil alam niyang mahal ni Nai si Moko at nagmamalasakit ito sa kanya. Pagkatapos noon, ay kinuha ng mga tauhan ni Oro ang katawan niya at inilagay siya sa isang bangka sa dagat. Patuloy na inanod ang bangka hanggang sa makarating ito sa isang baryo.
Nang makita ng mga taga-baryo si Moko at malaman nilang kabilang siya sa circus group, ay agad silang pumunta kay Haruto at pinapunta siya roon. At sa loob lamang ng ilang segundo, ay nasa harap na nila si Haruto at nakita niya si Moko na nakahiga sa bangka. Agad niya itong niyakap at ginamit ang kanyang kapangyarihan, at nagawa niyang buhayin siyang muli. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa mga taga-baryo at isinama si Moko habang umaalis. Sa oras ding iyon, ay nakarating na ang ating mga bida sa unang barko at sinalubong sila ni Kitch. Dinala niya sila sa isang kwartong sobrang magulo at sinabi sa kanila, huwag ninyong isipin na mamumuhay kayo ng marangya gaya ng ginagawa ninyo sa pangalawang barko. Dito, ay ibang-iba ang magiging buhay ninyo. Inasar naman siya ni Ricky at sinabing matatapos nilang linisin ang kwartong iyon sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ay nagsimula silang maglinis ni Nai, pero napansin ni Ricky na napakaraming trabaho at sinabi niyang hindi niya inaasahang mapapagod siya ng ganoon at mukhang hindi nila matatapos iyon ngayong araw. Pero hindi pinansin ni Nai ang sinasabi niya dahil nakita niya ang mga helping rabbit sa barko na nakatayo at nakatingin sa kanila, kaya nagsimula siyang makipaglaro sa mga ito. Maya-maya ay nagtipon-tipon ang lahat ng rabbits at tinulungan si Ricky sa paglilinis ng kanilang kwarto. Nang bumalik si Kichi, ay nagulat siya sa itsura ng kwarto dahil sobrang linas na nito at halos kumikislap na sa kalinisan. Pagkatapos ay tinanong ni Ricky si Kichi kung paano sila nakakalipad ng ganoon. Ipinaliwanag naman ni Kichi na maaari siyang sumama sa susunod nilang misyon para maintindihan niya kung paano gumagana ang trabaho nila, wala nang iba pa. Nina si Jiki at sinabi kay Kichi, hindi pwedeng basta na lang malaman ng kahit sinong ordinaryong tao ang trabaho natin, pero hindi pinansin ni Kichi ang sinabi niya. Pagkatapos noon, ay isinama ni Jiki sina Ricky at Nai para sanayin sa pakikipaglaban at sinabi niya kay Ricky, subukan mong tumakas bago kita mahuli. Akala ni Ricky ay madali lang iyon, pero bago pa man siya makagalaw, ay nahuli na siya agad ni Jiki at sinabi, sa bagal mong iyan ay siguradong kakainin ka ng mga veruga sa loob ng ilang segundo. Mas mabuti pang lumayo ka na sa trabaho namin. Nang marinig iyon ni Ricky, ay wala siyang sinabi, pero naramdaman ni Nai na nasaktan siya. Kaya pumunta siya kay Kichi at sinabi, ayokong iwan ako ni Ricky. Kahit alam kong nalalagay siya sa panganib dahil sa akin, ay ayoko pa rin siyang iwan. Naunawaan ni Kichi ang nararamdaman niya kaya pumayag siyang manatili si Ricky sa kanila. Kinabukasan ay makikita natin si Yogi na sinusubukang tumalon palabas ng bintana, pero pinigilan siya ng nurse at kinumbinsi siyang nagpapagaling pa siya. Pero gusto niyang puntahan at iligtas ang ating mga bida mula sa unang barko dahil alam niya kung paano tretuhin ng mga tao roon ang iba. Pero dumating si Carrie at hinaila siya palayo habang sinasabing kalimutan muna niya si Nanay at Ricky dahil mananatili muna ang mga ito sa unang barko pansamantala. Sa kabilang banda naman, ay makikita natin ang ating mga bida sa isang reserve area na tinatawag na Vino. Nalalaman natin na pag-aari ito ng gobyerno at naroon ang iba't ibang uri ng bihirang hayop. Pagkatapos ay nakilala ng ating mga bida ang Animal Division Team, kabilang na si Zano. Napansin ni Nai na puno ng sugat ang mukha nito kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Zano na madalas silang humarap sa mga halimaw kaya nasusugatan sila dahil dito. Pagkatapos ay hiniling ni Kichi na simulan na nila ang investigasyon upang malaman kung sino ang ilegal na nanghuhuli ng mga hayop sa lugar na iyon. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, ay nakatayo si Ricky at pinagmamasdan ng mga hayop nang lumapit si Kichi sa kanya. Ipinaliwanag nito na lahat ng armas ng circus ay gawa mula sa cells ng mga hayop na iyon dahil napakalakas ng mga cells na iyon. Sa kabilang banda naman, habang in-explore ni Nai ang reserve area, ay biglang may lumitaw na napakalaking hayop sa harap niya. Nang makita ng hayop ang mga tao, ay agad itong nagalit dahil inaalala nito ang panganib. Agad inilabas ni Kichi ang kanyang sandata at susugod sana siya rito. Sinubukan siyang pigilan ni Jiki pero nabigo siya. Pero sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Yogi at tinulungan sila. Nagawa niyang kontrolin ang halimaw na iyon, at pagkatapos ay tinapos ito ni Kichi ng tuluyan. Pagkatapos noon, ay nilapitan ni Yogi si Ricky at humingi ng tawad sa nangyari. Sinabi niya rito, halika na, bumalik na tayo sa pangalawang barko. Pagbalik nila, ay labis na natuwa si Nai nang makita niyang buhay si Moko. Pero nagulat silang lahat nang makita. Nilang pumasok si Jiki at sinabing, nagdesisyon akong gugulin ang bakasyon ko kasama kayo. Kinagabihan, ay makikita natin si Ricky na nakaupo sa kama habang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya mula nang makilala niya si Nai, at kung paano nito tuluyang binago ang buhay niya at binigyan siya ng mga taong maituturing niyang pamilya.
At kinabukasan naman, ay makikita natin sina Moko at Haruto na nakikipagkita sa presidente ng Linduan Company. Nalalaman natin na ang kumpanyang ito ang tumutulong sa circus group. Sinabi ng presidente sa kanila, napapansin kong napakahusay ng circus nitong mga nakaraang araw, napakaganda ng trabaho ninyo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haruto na may narinig siya kamakailan tungkol sa mga taong sumusuporta sa Kafka Company para gumawa ng mga bagong uri ng halimaw. Pero itinanggi ni Haruto na may alam siya tungkol sa bagay na iyon. At doon nagtatapos ang eksena habang lumilipat tayo sa susunod na bahagi ng kwento. Siya naman ay bumalik, at nakita natin ang ating mga bida na nasa bus habang papunta para magbakasyon. Kasama nila si Jiki at sinabi niya sa kanila, dito na ako bababa dahil may ilang bagay pa akong kailangang gawin, pagkatapos ay iniwan niya sila at bumaba ng bus. Pagkatapos noon, ay bumaba ang ating mga bida sa palengke at bumili ng lahat ng gusto nila. Nang makita ni Yogi ang anyo ng pasang costume na sinuot niya noon sa circus festival, ay halos mabaliw siya sa tuwa at agad siyang pumasok sa tindahan para bilhin ang lahat ng bagay doon. Pero naina si Ricky sa sobrang pagkahumaling niya at halos kuryentihin siya sa galit. Para bang sinasabi niya, isa lang yang karakter, hindi naman talaga totoo. Kinabahan si Yogi at dali-daling lumabas ng tindahan pero biglang may batang sumunod sa kanila at nagtanong kung totoo nga ba talaga ang karakter na iyon. Agad namang sinabi ni Yogi, totoong-totoo ang karakter ng pasang iyon. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Ricky dahil sa mga sinabi nito dahil baka mawala ng paniniwala ang mga bata sa mga kwento ng cartoons. Sinabi naman ng bata, hindi ako bata, ang pangalan ko ay Yanari. Gusto kong pumunta sa tindahan ng noodles, kabisado ko ang itsura nito pero hindi ko alam kung nasaan. Nalito ang ating mga bida at napaisip kung ano bang klaseng sinasabi niya. Sinabi ni Yanari, itatago ko ang sikreto ninyo kapalit ng pagdadala ninyo sa akin sa tindahang iyon. Agad pumayag si Yogi dahil ayaw niyang masira ang paniniwala ng mga bata na totoo ang pasang karakter na iyon. Samantala, sa circus naman, ay nakita natin si Carrie na abalang tinatapos ang trabaho niya habang inaalala niya nang pumasok si Zano at ikinwento ang nangyari sa Vino Sanctuary. Sinabi niya kay Carrie na hinihintay siya ni Haruto sa labas, at mukhang hinahanap nito ang taong nagpanggap bilang assistant niya sa sanctuary at siyang dahilan kung bakit nabigyan ng maling gamot ang mga hayop. Sinabi naman ni Carrie, wala pa rin tayong kahit anong impormasyon tungkol sa bagay na iyon. Bumalik tayo sa ating mga bida na nakatayo pa rin kasama si Yanari habang iniisip kung paano nila siya dadalhin sa lugar na gusto niya. Napansin nila na may isang taong nakasuot ng mascot na oso at palihim silang minamasdan. Agad lumapit si Ricky at sinuntok ito habang pinapahubad ang ulo ng mascot para makita ang mukha nito. Pero pumagitna si Yogi at pinigilan siya habang sinasabing, isa lang yang mascot na gustong makipaglaro sa atin, huwag kang masyadong seryoso. Pagkatapos ay sinabi ng mascot na isa siyang tour guide ng lungsod at kaya niya silang tulungan. Tinanong siya ni Yogi tungkol sa lugar na hinahanap nila, at agad naman niya silang tinulungan at sinabing sumunod sila sa kanya. Habang naglalakad sila, ay nakipag-usap si Yanari kay Nai at tinanong siya kung paano siya nakakagawa ng mga kaibigan ng ganoon. Kadali, napansin ni Nai na nag-iisa si Yanari at wala itong mga kaibigan. Samantala naman, kina Moko at Haruto, ay nasa opisina pa rin sila ng direktor ng kumpanyang Linduan nang biglang dumating ang isa sa mga tauhan ng lalaki at nagsabing nakatakas ang anak nito. Nagalit agad ang lalaki at sinabing, paano mo siya hinayaang makatakas? Pumagitna si Haruto at nagtanong kung maayos lang ba ang lahat. Sinabi ng lalaki na tumakas ang anak niya mula sa bintana ng silid nito at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Agad kinuha ni Haruto ang larawan ng bata at ipinadala kina Jiki at Yogi habang inuutos sa kanilang hanapin ito. At doon natin nalaman na ang batang iyon ay si Yanari mismo. Makalipas ang ilang sandali, ay narating ng ating mga bida ang lugar na gustong puntahan ni Yanari. Pero biglang naglabas ng baril ang mascot na kasama nila at ginawang bihag si Yanari. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ay bumagsak ito sa lupa dahil sa suntok ni Yogi at Ricky. Pagkatapos noon, ay dumating ang mga tauhan ng direktor ng Linduan at gusto nilang isama si Yanari pabalik. Pero tumanggi siya at sinabing hindi siya uuwi hanggat hindi niya natatapos ang sadya niya. Sa sandaling iyon, ay dumating si Haruto at sinabing hayaan nila itong gawin ang gusto nito. Maya-maya ay pumasok si Yanari sa gusaling gusto niyang puntahan, at doon natin nalaman na hindi pala iyon tindahan ng noodles kundi bahay ng kanyang ina na nakipaghiwalay sa kanyang ama. Palihim pala siyang pumupunta roon para makita ito. Pagpasok niya, ay nagtaka siya nang makitang walang tao. Pagkatapos ay lumabas ang katulong at sinabi sa kanya na matagal nang namatay ang kanyang ina.
Gusto raw siyang makausap nito noon pero hindi siya nito maabot. Nalungkot ang ating mga bida nang marinig nila iyon, kaya lumapit si Nay para damayan siya. Sinabi ni Yanari, noong umalis si Mama, ay akala ko iniwan niya ako. Tapos nang bumalik siya para makita ako, ay hindi ko siya hinarap. Iniwan ko siya at umalis ako, kaya masama akong tao. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Yogi. Nang makita niyang halos gumuho na si Yanari, ay sinampal niya ito at sinabing, huwag mong pagsalitaan ng masama ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito, kaya huwag mong saktan ang damdamin mo ng ganyan. Pagkatapos noon, ay ibinigay ng katulong kay Yanari ang Red Along iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Nang makita niya iyon, ay tuluyan siyang napaiyak. Paglabas nila ng bahay, ay nagpasalamat si Yanari sa ating mga bida sa pagtulong sa kanya. Sinabi pa niya kay Nay, salamat dahil ikaw ang una kong naging kaibigan. Ngumiti si Nay at sinabi na siya rin ay may kaibigang hinahanap at ang pangalan nito ay Kuroko. Nagulat si Yanari at sinabing, parang narinig ko na ang pangalang iyon dati. Pero hindi na niya gaanong pinansin iyon at nagpaalam na siya bago umalis. Kinagabihan, ay nakita natin si Ricky na nakaupo sa kanyang silid habang iniisip ang alok ni Haruto sa kanya na sumali bilang miyembro ng circus. Samantala, ay nakita naman natin si Nay na nakikipaglaro kay Yogi, pero biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yanari. Sinabi nito, naalala ko na kung saan ko narinig ang pangalang karaoke. Narinig ko iyon mula sa kaibigan kong si Soka sa paaralan, sinasabi niya mahal niya si Kuroko. Agad tumayo si Nay at nagdala sana ng juice kay Ricky, pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo at nawala ng malay. Sa kanyang panaginip, ay nakita niya si Kuroko na nagsasabi kung nasaan siya. Sinabi nitong nasa kumpanya ng Kafka siya at naroon siya laban sa kanyang kagustuhan dahil kinidnap siya, hindi rin daw niya alam kung paano makakatakas sa lugar na iyon. Biglang nagising si Nay ng takot na. Takot, habang nasa tabi niya si Yogi. Agad niyang sinabi, kailangan kong iligtas si Kuroko. Dahil doon, ay tinulungan siya ng lahat ng ating bida at kinausap nila ang pinuno upang sabihin ang lahat ng nangyari. Pero sinabi ng pinuno, hindi tayo basta-basta makakapunta sa kumpanya ng Kafka nang wala tayong kahit anong ebidensya laban sa kanila. Sa sandaling iyon, ay pumasok si Haruto at sinabing, sasalakayin natin ang kumpanya para iligtas si Kuroko, at ako ang mananagot sa anumang mangyari. Pagkatapos ay pumunta sina Haruto, Kichi, at Kari upang sabihin ang lahat ng nangyari at subukang kumbansihin si Kari na tulungan sila. Ngunit tumanggi ito at sinabing napakadelikado ng planong iyon, lalo na't wala silang matibay na ebidensya na si Nildo ang nasa likod ng lahat. Habang nangyayari iyon, ay naghihintay sa labas ang ating mga bida at umaasang papayag si Kari. Pagkatapos ay tinanong ni Ricky si Yogi, ano ang ibig sabihin ng bate ng ikalawang barko? Nabigla si Yogi sa tanong dahil alam niya ang tunay nitong kahulugan. Alam niyang gusto ni Haruto na isama si Ricky bilang miyembro ng barko nila, pero hindi niya masabi iyon kay Ricky kaya sinabi na lang niya, hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin yan. Bumalik tayo kay Haruto na patuloy pa rin kinukumbinsi si Kari. Matapos ang mahabang pagtatalo, ay pumayag din si Kari ngunit may kondisyon. Sinabi niya, sasama ako sa pag-atake para kung may masaktan sa mga miyembro natin, ay agad ko silang magagamot. At syempre, pumayag si Haruto. Pagkatapos, nang bumalik si Haruto sa kanyang opisina, ay sinundan siya ni Ricky at sinabi, narinig kong pupunta kayo sa palasyo ni Nildo para salakayin ito. Tiningnan siya ni Haruto at tinanong, at ano naman ang gusto mo? Sinabi niya, alam kong sumali ako sa barkong ito kahit wala naman akong silbi at isa lang akong pabigat sa inyong lahat, pero gusto kong lumaban kasama ninyo. Sa sandaling iyon, ay natuwa si Haruto sa naging desisyon niya at binigyan siya ng sandata para makapaghanda kasama nila. Samantala, ay nakita natin ang lahat ng ating mga bida na naghahanda. Isa-isang inaayos ng bawat isa ang kanilang mga armas at sumasailalim sa mga kinakailangang pagsusuri para sa pag-ataking iyon. Kinabukasan, ay nakita natin si Haruto na nakatayo sa harap ng hukbo ng circus, kasama na roon ang ating mga bida. Nagsimula siyang magtalaga ng tungkulin para sa bawat miyembro ng grupo. Pagkatapos niyang matapos, ay isinama ni Yogi si Ricky at nagtungo sila sa palasyo ni Nildo. Nagpanggap sila sa harap ng mga gwardya, at sinabi ni Ricky na nandito sa loob ang kaibigan kong si Kuroko at gusto ko siyang makita. Sinabi naman ni Yogi, pasensya na kayo, medyo may sakit ang kapatid ko at kung ano-anong bagay ang napapanaginipan niya. Pagkatapos ay nagpanggap siyang hinihila si Ricky palayo. Biglang itinulak ni Ricky ang mga gwardya at mabilis na pumasok sa palasyo, habang agad namang sumunod si Yogi. Halatang napakababaw ng palabas nila, pero dahil doon ay nakapasok sila sa palasyo ng napakadali.
Napansin ni Yogi na may hawak na aparato si Ricky kaya tinanong niya kung saan niya iyon nakuha. Ipinaliwanag ni Ricky na ninakaw niya iyon mula sa isa sa mga gwardya nang hindi nito namamalayan upang makita niya ang mapa ng palasyo at makontrol din ang sistema nito. Agad namang ipinaalam ng mga gwardya kina Nildo at Oro ang nangyari. Nang marinig iyon ni Oro, ay nainis siya at nagpas siyang ilabas ang lahat ng lakas niya upang talunin ang circus. Samantala, ay nakatayo naman si Sokka kasama si Kuroko at sinasabing, masaya ako dahil mahal mo ako. Pero biglang lumamig ang paligid at umihip ang malakas na hangin. Sinabi ni Karaoke sa kanya, pumasok ka na sa loob dahil paparating na ang kaibigan ko at gusto niya akong makita. Nagtaka si Sokka sa sinabi niya pero sinunod pa rin nito ang utos at pumasok sa palasyo. Bumalik tayo kay Ricky na nagtagumpay ng sirain ang security system. Pumasok siya sa silid ng mga gwardya at ikinonekta iyon sa sistema ng circus para makontrol nila ang buong palasyo ayon sa gusto nila. Humanga si Yogi sa kakayahan niya at sinabing, may trabaho kaming ganyan sa circus. Pwede kang sumama sa amin. Samantala, nang matanggap ni Haruto ang mensahe na nahak na ang sistema, ay agad siyang nagbigay ng senyales sa hukbo para kumilos. At sa loob lamang ng ilang segundo, ay sinalakay ng hukbo ng circus ang palasyo ni Nildo. Nang makita ni Nildo ang nangyayari, ay naghanda siyang tumakas. Inactivate niya ang self-destruct system ng buong palasyo at nagsimulang sumabog ang buong lugar. Sa gitna ng kaguluhan, ay nakatayo si Nanay at Jiki sa bubong upang pakinggan ni Nay kung saan nanggagaling ang boses ni Karaoke at matukoy ang lokasyon nito. Sinabi ni Jiki, mag-focus ka lang, huwag mong pansinin ang anumang nangyayari sa paligid. Sa sandaling iyon, ay lumabas ang lahat ng halimaw sa palasyo upang harapin ang hukbo ng circus. Pero malinaw na mas malakas ang circus kaysa sa kanila, kaya mabilis nilang napatay ang karamihan sa mga halimaw. Pagkatapos noon, ay nakita natin si Sokka na nakatayo sa harap ng silid ni Karaoke habang pinapabuksan niya ang pinto. Samantala, ay pinipilit siya ni Oro na umalis na agad doon, pero tumanggi siyang umalis nang wala si Kuroko. Nang makita niya si Moko na binubuksan ang bintana ng silid, ay agad niyang pinagdugtong-dugtong ang lahat at inisip na mas mahal ni Kuroko si Moko kaysa sa kanya. Sa sobrang galit niya, ay inutusan niya si Oro na patayin si Moko. Agad namang humingi ng tulong si Moko habang inilalayo ni Eva si Sokka. Tumayo si Oro sa harap ni Moko upang pigilan siyang makapasok kay Karaoke. Sa sandaling iyon, ay dumating si Eva upang tulungan si Moko sa laban. Pinagsama nila ang kanilang puwersa at sinipa si Oro palabas ng bintana, tumalon din sila pababa pagkatapos niya. Sinabi ni Moko, alam kong hindi ka katulad naming tao dahil ang gantong atake ay dapat nakapatay na sayo. Ngunit tahimik lang na tumayo si Oro kahit nahulog siya mula sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay muli siyang umatake sa kanila. Hinarang naman nila ang mga atake niya at sinubukang pigilan siya, pero ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng napakaraming halimaw laban sa kanila. Hindi nila kayang tapusin ang lahat ng iyon agad-agad. Maya-maya ay nagpadala si Haruto ng tulong gamit ang kanyang kapangyarihan at nagtagumpay silang pigilan si Oro. Habang nangyayari iyon, ay nakatayo si Kuroko at pinapanood ang lahat. Masaya siya dahil may dumating para iligtas siya. Sa kabilang banda naman, ay nakita natin si Nildo na sumakay sa kanyang sasakyan, lumubog sa ilalim ng dagat at tumakas. Kasabay nito, ay bumalik tayo kay Kari na pinagmamasdan pa rin ang sitwasyon mula sa malayo habang tinutulungan siya ni Zano. Pero nagtaka si Kari sa sinabi ni Zano nang sabihin nito, ano bang silbi ng lahat ng ito kung alam mong mas malalakas sa atin ang mga halimaw, alam din nila iyon kaya buong tapang silang lumalaban. Halatang nawawalan na ng kontrol si Zano, at nagulat si Kari sa mga salitang narinig niya. Bumalik tayo kina Nay at Jiki. Kitang-kita ang kaba ni Nay sa lahat ng nakikita niya, pero pinakalma siya ni Jiki. Sinabi ni Nay, wala akong ibang gusto kundi mamuhay ng tahimik kasama ang mga kaibigan ko, pero mukhang napakalayong pangarap niyon dahil nasa gitna tayo ngayon ng digmaan at patayan. Pero biglang lumitaw ang isang napakalaking bahaghari sa langit. Sinabi ni Nay kay Jiki, naririnig ko ang boses ni Kuroko at pakiramdam ko siya ang gumawa ng bahagharing iyon para malaman natin kung nasaan siya. Dahil doon, ay nagpas siyang dalhin siya ni Jiki papunta roon. Pero syempre, ay, hindi sila hahayaang makaalis ng mga halimaw ng basta-basta. Patuloy na pinapatay ni Jiki ang mga ito habang papunta sila sa bahaghari. Samantala, ay patuloy ring nakikipaglaban ang iba pa nilang kasama laban sa mga halimaw dahil gusto rin nilang makarating sa bahaghari. Napansin ni Yogi na napapagod na si Ricky kaya sinabi niya, ibabalik na kita sa barko bago ako bumalik sa labanan. Pero tumanggi si Ricky at sinabing gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Natuwa si Yogi sa narinig niya kaya ipinagpatuloy nilang dalawa ang laban.
Bumalik naman tayo kina Kari at Zano na nakatayo pa rin at nag-uusap. Doon natin nalaman na si Zano pala ang traidor at siya rin ang nagbibigay ng maling gamot sa mga hayop sa Vino Sanctuary upang maging mababanges ang mga ito. Sa biglaang pagkakataong iyon, ay dumating si Haruto kasama si Junto at iniutos nilang hulihin si Zano. Pero agad itong tumakas kaya hinabol nila siya. Sa kabilang banda naman, ay nakita natin si Kichi na nakikipaglaban kina Kiharo at sa kasama nito. Halatang nag-e-enjoy siya sa laban at hindi niya napansin na saysubog na ang gusali. Buti na lang at dumating si Kitashi at iniligtas siya sa huling sandali. Bumalik tayo kay Oro na hindi makagalaw dahil sa kapangyarihan ni Haruto, Eva, at Moko na masayang-masaya habang nakikita siyang nahihirapan. Sinabi niya, akala ba ninyo ang kapangyarihan ni Haruto ang pipigil sa akin? Pagkatapos ay inilabas niya ang buong lakas niya at nabasag ang epekto ng kapangyarihan ni Haruto. Sa likod niya ay lumitaw ang isang napakalaking halimaw. Nagulat silang lahat sa nakita nila habang sinasabi ni Oro na gagawin niya ang lahat para pigilan silang makarating sa bahaghari. Samantala, sina Jiki at Nai ay patuloy pa ring papunta sa bahaghari. Sa daan, ay nakasalubong nila sina Riki at Yogi sa gubat. Halatang malapit na silang makarating kay Karaoke. Pero ang problema, ay isang napakalaki at nakakatakot na halimaw ang hamarang sa kanila. Dahil dito, ay sinabi ni Jiki kay Riki na isama si Nai at mauna na silang pumunta roon habang siya at si Yogi ang bahala sa mga halimaw. Mabilis na dinala ni Riki si Nai papunta kay Kuroko. At nang makapasok sila sa loob ng bahaghari, ay natagpuan nila ang sarili nila sa ibang lugar, isang napakagandang lugar na lubos na naiiba sa mundong puno ng digmaan na iniwan nila. Nakatayo si Kuroko roon, kaya agad siyang niyakap ni Nai at sinabi, hindi ko inasahan na makikita pa kita ulit. Masayang-masaya naman si Kuroko nang makita si Nai at sinabi niya, ano sa tingin mo, sumama ka na lang sa akin at iwan mo si Riki. Siyempre, ay kinabahan si Nai at sinabi, hindi ko kayang iwan ang mga kaibigan ko, pumunta ako rito para isama ka namin para maging magkakasama tayong lahat. Pero ipinaalam ni Kuroko sa kanya na hindi siya maaaring sumama sa kanila at pinatitingin siya sa lupa. At ang pinakamalaking pagkabigla ay nakahandusay sa lupa ang bangkay ni Kuroko. Kaya sino ngayon ang nagsasalita? Sinabi ng buhay na Kuroko kay Nai, isa lang akong bahagi ng alaala ng totoong Kuroko, at kasama ka sa mga alaalang iyon. Kaya naman kinakausap kita noon. Sa sandaling iyon, ay tuluyang nayanig si Nai sa sobrang pagkabigla. Kaya agad pumunta si Riki para tingnan kung buhay pa ba si Kuroko na nakahiga sa lupa, at totoo ngang may mahina pa itong palso. Kaya nagpasya siyang buhatin ito at bumalik agad sa barko para iligtas siya. Kinabukasan, ay nakita natin ang mga pinuno na pinapagalitan si Haruto dahil sa ginawa niya. Sinabi naman niya sa kanila na pananagutan niya ang lahat ng responsibilidad, at sinabi rin ni Kitashi, ako rin. Pero sinabi ng pinuno, naglunsad kayo ng pag-atake pero hindi ninyo nahuli si Nildo at hindi ninyo napatunayang siya ang may kasalanan dahil naitago niya ang lahat. Pati si Oro ay nakatakas sa inyo, at si Zano rin ay tumakas at hindi pa rin ninyo alam kung nasaan siya. Ibig sabihin, ay lubos na nabigo ang pag-atake ninyo. Pagkatapos, ay tinanong nila tungkol kay Kuroko, at nalaman nilang inatake ito sa puso. Sinubukan siyang i-revive ni Carrie, pero wala pa rin siyang malay. Lumipat naman tayo sa ibang lugar, at nakita natin si Nai na nakatayo sa tabi ni Karaoke. Ayaw niya itong iwan, kawawa naman siya, pero sinabi ni Miko, halika na para makabalik na tayo sa barko. Kasabay nito, ay nakaupo naman si Riki kasama si Haruto at sinabi niya, gusto kong pumasok sa paaralan pero kailangan kong patunayan na may pamilya ako, at alam mong wala akong pamilya. Naunawaan agad ni Haruto ang ibig niyang sabihin at sinabi, huwag kang mag-alala. Ang circus ang magpapapasok sa'yo sa paaralang gusto mo ng madali, pero ang pag-aaral mo ay nakadepende pa rin sa'yo. Pagkatapos noon, ay bumalik si Riki sa kanyang silid habang masaya, iniisip kung ano ang gagawin niya kapag nakapasok na siya sa paaralan. Balik naman tayo kay Nai, na nakaupo kasama si Moko, at lahat sila ay nalungkot nang malaman nilang aalis si Riki sa barko at babalik sa lupa para mag-aral. Ikinwento naman ni Yugi na dati rin siyang walang family record, pero kinuha siya ng circus at ginawan siya ng pagkakakilanlan, at mula noon ay kasama na nila siya. Kinabukasan, ay nakita natin si Riki na gaya ng dati ay nasa barko at naghahanda ng umalis. Pero nadatnan niya si Nai, Yugi, at Moko na naghihintay para magpaalam sa kanya. Isa-isa nilang inilabas ang mga reg-along ginawa nila at ibinigay kay Riki. Nagulat naman si Riki, pero gaya ng dati, ay hindi niya ipinakita na naaapektuhan siya at sinabi niya, ano itong mga pambatang bagay na to. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya at umalis.
Pero hinabol siya ni Nay habang hawak ang pulse heiress niya at ibinigay iyon kay Ricky. Sinabi naman ni Ricky, itago mo muna yan hanggang magising si Kuroko at makahingi ka ng pahintulot sa kanya. Kapag nangyari yon, ay babalik ako para kunin ito. Masayang masaya si Nay sa sinabi niya at naalala niya ang unang pagkikita nila, kung saan ang pulse heiress na iyon ang naging kasunduan nila. Pagkatapos noon, ay umalis na si Ricky habang malungkot dahil iniiwan niya sila, pero alam niyang pansamantala lang iyon at babalik din siya muli. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento.